What's up mga kabiyahe? So for today's video, babiyahe tayo sa Ras Motorcycle Repair Shop. Malapit lang siya dito sa amin. At kung alam nyo yung North Caloocan City Hall, doon malapit sila Ras Motorcycle Repair Shop. So papacheck muna natin si Tiki kasi umiingay na rin yung makina niya, especially pag morning. And minsan talaga pag bumabiyahe ako, bumabiyahe tayo, bigla na lang namamatay din yung makina. So ipapacheck na natin. Nga pala, share ko lang, si Kiki is complete years pa lang sa October 6. Pero may takbo na siyang 56,567. Woo! So nakita ko kasi itong si Ras Motorcycle na meron silang package worth 550 pesos. Para yun sa mga 1.5cc scooter. So 650 pesos naman para sa mga 150cc up. Yung package nila sa 550, ito, ipopost ko na lang dito. And, ayun na nga, lagi ko naman pinapacheck yung motor natin, or si Tiki. Kasi lagi, araw-araw natin ginagamit ko, especially sa pumasok. Kaya hindi ko siya hinahayaan na mabayaan na change oil or manage. So, this time, medyo nakakaramdam kasi ako ng kakaiba habang nag-ride, kaya ipapacheck na natin. At andito na nga tayo. Tapat sila ng LIU Hardware or LIU Hardware. So, ito yung tapat natin is Ras Motorcycle Repair Shop. So, sige, hindi na nga ako para magtanong or kung may available na gagawa ating. So, dito nag-aantay muna ako kasi may mga may ginagawa sila. So, tatlo yung gumagawa dito or tatlo yung motor na nagpapagawa. So, pumunta ko rito ng 9 AM in the morning kasi marami talagang nagpapagawa dito. And ito nga pala yung area nila. Marami silang shop, si Ras Motorcycle. Check nyo na lang sa Facebook page nila. So, this time, kinukuha na yung motor ko. Yan, iaakyat na din ko yung motor ko para check na. No, or gawin na yung motor natin. So, yun nga, kinuha ko yung worth 550 pesos na package nila. And iaakyat na nila. Tapos na yung click 150. Nagpalinis lang yan si kuya ng tanggilan niya. Hindi siya package. So, yan. Dito, nag-cut kasi yung video pero napansin na ni kuya na maingay nga yung makina. So, tignan nyo, check nyo yung bandang dulo. Pinapakinggan nyo na yan. Nakat lang yung video pero nagsabi na siya na maingay na yung makina natin. So, yan. I-open niya na yung motor natin at i-check. Ayan. Actually, dito, may sinabi na siya. Nag-timelapse kasi ako na maingay nga daw yung makina and may kailangan palitan. Which is yung tensioner daw. Diba? Hindi ko alam. Gamit lang kasi ako gamit lang tayo pero yung mga parts na ito, yung gilid-gilid niya, hindi ko talaga kapitan guys. Kaya mas maganda sa katiwala natin talaga papagalaw yung motor. Yun, pinakita niya pala sa akin na yung throttle ko is na. So, ito na nga yun. Ayan yung throttle body ko yan. Ito yung throttle body. Kaya namamatay-matay na siya kasi sobrang dumi na. Yung idle screw niya, barado na rin ito, baka wala na rin butas niya. Ito yung ano niya yung bigita ng minor. Sa minor. Kaya pala. Kaya kahit na pilitin mo dito, wala rin. Kasi sabi ko noon, namamatay-matay. Sabi ko baka mababa lang yung minor. Actually, ganun nangyari ngayon. Halos wala na siyang butas. Hindi siya makahigop ng hangin. Yan ba yun kuya? Yung sa dulo yung parang pud-pud na? Oo, nakita mo parang may butas na maliliit. Pero malalaki yung butas dapat yan. Sige kuya, papalitan. Hindi, nakakapalitan to. Linis lang. Hindi, yung isa kuya yung doon. Yun ka, no? Baso yun na. Kasi, parang maibig siya. Kaya pala namamatay-matay siya. Ina-adjust lang kasi nila dun sa yung anong tawag yan kuya yan? Minor daw. Hindi na ma-adjust dito. Ina-adjust na. Kasi nga sabi ko namamatay agad, tapos in-adjust. Siguro na-adjust lang ng bahagya, di na namamatay. So yun na nga mga kabiyahe, nakapaglabas na tayo sa manloob sa dating nag-check kasi ng motor. Wala naman na
nire-recommend na i-check yung throttle. Dito, yung ginagalaw ni Kuya is malinis ng throttle. Pinakita niya sa akin, hindi lang nasama sa video. And ayan, nag-a-adjust na din siya or yung tune-up nga daw. And explain niya din sa akin dito ano ba yung mga ina-adjust niya, ano ba yung inaayos niya. So, madalas nalulubak tayo. Syempre, may mga lumuluwag, diba, na mga tornilyo. Sinama na rin nila yun or chinek na din nila. So, bawat galaw or bawat i-adjust or kung may papalitan, nare-recommend naman ito. Ayan. So, dito, yung spark plug daw, yun nga, kung makikita nyo naman, hindi na siya, ayun, pinonfare namin or pinakita niya sa akin yung difference ng spark plug nung sa akin at yung papalitan niya, which is local lang yung pinalit. And sabi ko nga, bibili na lang ako mismo sa may Honda. Na-recommend niya din na palitan yung air filter or yung fuel filter ko. Pero yun nga, sabi ko, bibili na lang ako mismo sa may mismong Honda para at least stock ka rin. So, as you can see dito guys, yan, may mga CBR, AEB, so click, yung mga bandang mga 9:30. So, marami na to papakita ko rin mamaya na habang umaandar yung oras, marami na rin yung customer. So, yan guys, yung babalitan yung tensioner. Tama ba? So, yun yung papalitan. Kaya, umiingay yung motor natin or maingay yung motor ko. Especially pag morning. Dahil kailangan na palitan nila. Or hindi na daw. Kasi, yun, i-explain naman dito ni Kuya. At ayun nga, tinanong ko na nga dito. Ibig sabihin na ito kung hindi na siya parang Hindi na siya nakaka-DM. Hindi na niya tutukuran ng gusto yung ano. kaya sobrang ingay na. Kasi nag-aalis na rin sa Ang anak ko madumi na. So, dito na nga mga kabiyahe, tinatanggal na ni Kuya isa-isa yung panggilid na ni Clicky. At chinek na yung ball race, yung brakes, at saka yung belt natin. So, wala pa namang problem yung belt kasi halos kakapapalit ko lang din sa mismo Honda ko bumili. And yung ball race natin, or yung especially yung brakes din. So, doon ako bumibili mismo sa Honda. Hindi ako bumibili ng local pag may papalitang parts dito. Kasi nga, mas maganda na yung doon na tayo sa stocks. Para at least matagal din naman na nagagamit. Tapos, and lagi naman natin ginagamit yung motor. Siyempre, paggastos na rin natin. Para matagal din naman yung bago masira yung parts na yun. Especially bago ulit. So, yan, nililinis na. Unti-unti na nililinis na Kuya yung panggilid natin. So, yun. So, yun na nga, tapos na ni Kuya linisan yung mga panggilid, yung Clicky, at unti-unti niya na itong ibabalik kung saan siya nasarap. Ayan.
And nagpa-change na rin ako ng langis at gear oil. Ang gamit kong langis is Kicks. So kung may mara-recommend kayo, ano ba yung magandang langis, comment down below. Para at least yun yung and yun na, magbabayad na ako ni Kuya kung magkano lahat ng total natin. So nagbigay rin naman sila ng resibo, kaya manghingi na lang din kayo ng resibo. Kaya kinukompute na ni Kuya kung magkano yung babayaran. I-blur lang muna natin yung mukha ni Kuya kasi masyado siyang exposed dito. Baka magalit sa atin. Meron naman silang available na resibo kung gusto nyo manghingi. Manghingi lang kayo at pili naman kayo. So, yun na nga. Tapos na ang ating check-up kay Vicky. At nilalabas na nga siya ni Kuya Eric. So, shout out sa'yo, Kuya Eric. Thank you sa good service and pag-explain. Ano pa ba yung mga dapat palitan at para maging smooth yung takbo ng ating Vicky. Thank you po, Kuya Eric. At this time, try na nga natin itakbo si Clicky natin. At smooth na nga ulit yung takbo niya. Hindi na ganun kaingay yung makina or naging normal na ulit yung ingay na ating makina. So, yun na nga, syempre, nakita naman natin na sobrang madumis na yung ating Clicky. Ano ba ang solusyon? Syempre, ipapa-car wash natin siya. Ay, hindi pala car wash kasi hindi naman tayo naka-car. So, yun na napapasok ang manifesting kasi malay nyo soon, di ba? Magka-car na tayo, magpapa-car wash natin. So, ito, magpapa-motor wash tayo sa AGP car wash in the room. Yan. So, ito, papa-car wash at papalimas na natin si Clicky baby. So, share ko lang mga kabiyahe. Dito ako madalas nagpapakarwa sa AGP. Kasi napaka-smooth din talaga dito. I mean, ang ganda ng maglinis dito. Inuuna talaga nila yung lower body ng ating motor. Unahin nila yung mga gulong, basta yung lower body. Bago yung body. Ulit, mismong katawan. Yun yung gusto ko dito sa AGP. Kasi may mga na-try akong car wash na, yun lang, sasabunan ng buong motor, then punas lang, and ending, tapos na. So, dito kasi unahin talaga nila yung gulong or yung lower part ng ating motor bago nila linisan, no? Yung body nito. And yun na nga, nalobat na tayo dito mga kabiyahe, kaya hindi ko na natapos yung paglilinis. So yun na nga mga kabiyahe, dito na matatapos ang ating video. Please support me by clicking subscribe, like, and kung may suggestion kayo, comment down below. And yun na nga, isubscribe nyo ako para lagi kayong kasama sa biyahe ni King. Thank you guys!